if balang araw ikaw naman ang mga kailangan ng tulong, pero wala nang gusto mag-volunteer para sa'yo, paano kung dumating yung araw na wala nang handang tumulong nang walang kapalit? Sinong sasagip sa nangangailangan? Nagbibigay ng pag-asa at magpapatunay na may natitira pang kabutihan sa mundo. Ano nga ba ang role ng volunteers? At ano nga ba ang tunay nilang nararamdaman? Pinapahalagaan pa ba sila? O di kaya unti-unti nang nawawala ang diwa ng kusang loob? What's up, everyone? Welcome sa Kwentong Volunteer Podcast, Season 1, Episode 1. Dito sa episode na to, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang salitang volunteer, ano nga ba ang kanilang naitutulong sa ating komunidad, at kung ano nga ba ang kanilang pwedeng magawa upang mabago ang mga problema dito sa ating komunidad. Isa pa, ating tatalakayin din ng patungkol sa kung ano nga bang hinaharap nilang challenges, ano nga bang natatanggap ng isang volunteer, ano nga ba ang nararamdaman ng isang volunteer kapag sila ay tumulong sa kanilang komunidad. Dito rin sa episode na to, meron aming ipapabatid kung gaano nga ba kahalaga ang volunteers sa ating lalo sa Pilipinas. Yes, diba? Kaya ating simulan sa patungkol sa ano nga ba ang kapangyarihan ng isang volunteer upang mabago ang problema sa ating modernong society. Ating kilalanin kung sino nga ba ang ating mga guests ngayong araw na ito. Sino ba yan? Pwede ba kayo magpakilala? Ayun, nahihiya ako eh. Ikaw, Joke lang guys, sorry. Nickname na lang. Hi, I'm Mai. I am Nix. Hi, I'm Leslie. Hi, I'm Enrico. Hi, I'm Ali. Hi, I'm Ian. Hi, I'm Anne. Hi, I'm Ellie. Hi, I'm Marley. At ako naman si Josh. At we are, joke lang. Sino kami? Sino kami? Sino kami? Sino ka? Sino ka ba tayo? Sino? Please comment down na sa... Kami, hello! Kami ang mga volunteers. So let's start. Puso! Ay, sa puso! Serbisyong totoo. Totoo. Pwede ba ito? Mahanap mo ba kami sa next ano? Malay ko, in the future. In the future. President Joshua, ikaw ba yan? VP. So, VP. ano pa lang, dapat very demure. Okay. Yes. Okay. Ating umpisahan ng usapin tungkol sa power of volunteerism in our modern society. At ating alamin nun sa pamamagitan nila, Jem and Mr. Enrico. Okay. Walang pa kayo nanay! Di, unahin na muna natin pag-usapan ang power ng volunteerism in this modern world. Kaya nga, di ba, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, di ba, busy na yung mga tao sa trabaho, sa pag-aaral. Tayo nga, ito mo, siningin lang namin ng podcast sa siningin lang. Singit pa rin. Bukal sa loob. Baka sa loob. Ayun, social media din. Tapos, ayun, pero kahit gaano ka-busy, dapat, naglalaan pa rin tayo ng time mag-volunteer. Yes. Time management, tama. Time management. Alam mo yun, kahit busy tayo, tumutulong tayo sa kapwa. Ganun yung dapat. But it's not just about helping others, it's also about helping yourself. Kasi volunteer can actually make you feel happier kapag tumutulong ka sa mga ibang tao. Ang basta sa puso. What a word! Diba, ayun nga, sabi sa studies din, na, ayun, kapag nag-volunteer ka, parang mas
gumiginawa sa pakiramdam. Kasi syempre, yung pakiramdam na Yes. nakakatulong sa tao. May fulfillment. Oo. Plus, ang daming ways para mag-volunteer. Hindi lang naman kailangan magpakapagod ka sa mga physical labor. Pwede kang magturo, arrange ng mga charities for donations. Tapos, pwede mo rin gamitin yung online skills mo para makatulong sa mga ibang tao. Yung mga Very TikTok, good. no? Tama. Oo nga. Pwede kang mag-influence sa kanila. Tama. Para tumulong. TikTok. Tsaka ayun, malaking bagay din yun sa career. Isipin mo, mag-apply ka ng trabaho. Isipin mo, ikaw yung employer. Sinong tatanggapin mo? Yung may experience o yung may experience na mas mabait pa, may tumutulong pa sa kapwa. Ay, ikaw, sino ba? Nakaka-warm ng heart. At syempre, parang pogi points rin. Kasi parang, magawa sa Pogi boy? Hindi ako agree doon. Hindi ako agree doon. Siyempre, pag tumutulong ka, ay wow, tumutulong siya. Pag sinabi sa'yo, nagpapanggap lang yan. Kaya nga, paano yun? Nagpapanggap. Hindi yan. Kasi nga, kuwari nagpapanggap lang kasi nga, pogi points, gano'n. Paano Pero yun? at least Kita niyo sa tumutulong. gawa, hindi sa salita. Yan, kaya gusto kita! Ganun. Oo. Yes, at kung hindi nyo din naman alam paano mag-start, kahit maliit lang na act of kindness, that's already a part of volunteering. Kahit yung pagtulong nyo lang sa kapitbahay nyo, that's already a step para mag-volunteer. May tanong ako. Paano kung hindi talaga in good terms ng kapitbahay? Hindi yung kabila mong kapitbahay. Talino! Grabe! Parang isa pang side. Bakit mag-away ba kayo ng kapitbahay? Oo, te. Nagigigil ako eh. Chismasa. Oo. Ay, parang dun sa Ay, sa barangay Kailaya. Doon sa... Ang problema yun nila, dapat mas... Oo, dapat Paano kaya yun? Oh, ayun. Kaya let's make volunteering a part of our life. Kung di dahil requirement siya or napipilitan lang tayo. Kasi dahil it's the right thing to do. Right thing to do. the right thing to do. Yeah. Yes. Wow. Ano masasabi mo, Josh? Parang ang galing. Ating palapakan ulit sila, Mr. Enrico. Salamat sa mga sinabi. Ako'y namangha sa kanilang Wow. masalitang binitawan patungkol sa volunteerism. So deep. Wow. Ang lali. At dito na po nagtatapos. Uy, hindi pa. Hindi pa pala. Madami pa yan. Nag-uumpisa pa lang tayo ngayon. Yeah, So, ating talakayan din patungkol sa ano ba? Hindi ko na- Hulaan mo. Hulaan mo. Patungkol sa sustainable change or kung ano nga ba ang kapakinabangan ng isang volunteer upang mabago ang mga problema sa isang komunidad. Ating kilalanin si Miss Marley. Okay. Okay, so before ako mag-start, gusto ko muna kayong tanongin. So, para sa inyo, ano yung volunteerism? Volunteerism. Ma'am, ako po. Yes. Ano po, tumutulong po kayo tapos wala kayong hinihinging kapalit po. Yes. Saka ano? Galing mo, sobrang sarap. Super Latina! Okay, so, volunteerism kasi is yung act ng pag-volunteer. Ayun nga, gaya ng sabi mo, na bukal sa loob mo and walang hinihinging kapalit. So, as a volunteer, syempre meron din tayong mga nakakalap na or nakukuha na pangmatagalang changes sa sarili natin. Pero hindi lang naman sa sarili natin, kundi para din sa community. So, syempre, unang-una na doon is yung skills development. So, sa isang community kasi, kapag nag-volunteer ka, syempre community yon, imposibleng mag-isa mo lang na mag-volunteer. So, meron kang mga kasama doon. And siguro, yung mga kasama mong volunteers din doon is may experience na sa pag-volunteer. And doon sa way na yon is
makakakuha ka ng lesson sa kanila. So, syempre, kapag first time mong volunteer, syempre, i-guide ka pa rin ng mga seniors mo na volunteer. And doon sa way na yon, makakakuha ka rin ng skills na wala ka noon. And then, by that, madadevelop mo yun over time. So, next naman is yung, sa'yo? Ano sa akin? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Bale, masasabi ko lang, ang isang volunteer, malaki siyang kapakinabangan sa isang komunidad. Yes. Kapag naging volunteer ka, yung maliit na bagay, mas lalaki yun in the future. Kasi once you start becoming a volunteer, mas marami kang maiaambag dun sa komunidad na yun. Mas marami kang maitutulong. Naisip niyo na ba yung mga salita na mapapatanong kayo, ano nga ba yung kaya kong iambag? Ano nga ba yung kaya kong itulong? Ano nga ba yung mga problema na hindi masolusyonan ng ating kahit gobyerno natin, di ba? Oo, may pinaparinggan. Ganon. Ay, wala tayong pinaparinggan dito. Wala pinaparinggan dito. Wala. Pero sa isip ng volunteer, masasabi nila na maaari akong tumulong. Marami akong may tutulong at marami akong maibabago dito sa ating komunidad o mas maganda pa kung sa buong Pilipinas. Sa isip ng isang volunteer, ang nasa isip lang nila is gusto nila ng pagbabago. Gusto nilang may mabago katulad ng kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa bakit kayo naiiyak? Grabe. Diba? Nakaka-touch ko. Ganun talaga. Iboto niyo siya. Grabe ka. President Joshua. So, ganito. In simple words, volunteer is important. Becoming a volunteer is important. Not just important, but has a big role to change our world. Yes. Kaya tama. That's volunteer. Yeah. We are here to inspire. We are here to inspire. That's all. Tama. Yeah. So, ating baguhin naman kung ano nga ba yung sa tingin yung nagiging challenges kapag naging volunteer ka. Ano ba yung mga natatanggap nyo kapag tumulong kayo sa kapwa nyo? Ano sa akin, yung experience ko sa sa Intramuros, may batang nanghihingi sa akin ng barya. Sabi ko, wala akong barya, be. Bigla niya akong binato ng batin. Sa Intramuros mostly kasi doon, may nanghihingi ng mga bata. Tapos, pag wala akong barya, oo, nanghihingi sa akin. Pera. Nanghihingi yung bata? Hindi nanghihingi. Nanghihingi ng pera. Sorry. Nangihingi lang. Nanghihingi ng pera yung bata. Sabi ko, wala akong barya. Nakita nila dun sa isang bata, binigyan ko. Yung binigay ko sa kanya, 50 pesos. Ayun na lang last money ko. Tapos na. Mali mo pala eh. Dapat nagkakaya. Sabi ko, sorry wala nang pera. Pero biglang umalis na ako dun. Binuto niya ako nung Di ba naiiyak ko? Marami, ang sakit lang kasi nun. Kasi tumulong ka daw, tapos babalik sa'yo na ganon, babato ka. Sakit siya. Masakit ko guys. Ikaw ate. Sa akin pag kulang sa oras, yung halimbawa gusto mo mag-volunteer pero wala kang time kasi marami kang ginagawa, ganun. Saka ano pa ba? Yung sa halimbawa sa ibang lugar ka mag-volunteer na halimbawa sa may ang tawag dito sa Visayas, ganyan. Tapos hindi mo alam yung language nila. Yun, isa yun, yung language barrier. Baka minumura ka na, hindi mo Oo, hindi mo alam mo. Saka isa din sa yung mga artista or mga politics na nandun. Parang nag-volunteer sila for fame or para bunuhin. Ganun lang. Tapos minsan iiwanan na nila parang wala lang. Sa una lang magaling, Sa una lang magaling. Yun talaga. Ay, meron pong isa. May mga ganyan talagang tao. Meron pang
isa, ang pinaka-common na problema ng mga volunteers, yung sa pondo. Kapag halimbawa may project sila, di ba, yun. Gusto ko din idagdag. Sige. Pero may solution naman tayo doon. Pwede tayong lumapit sa mga organizations, ganyan. Ikaw? Isa pang challenges is kahit gusto mong tulungan lahat, hindi mo kaya. Yes. Kahit sabihin natin na, sige, hindi ka ganon kabilis mapagod, pero hindi mo pa rin kaya tulungan lahat. Kasi hindi naman unlimited yung lakas natin as a person. And syempre, sabi nga ni Eloisa, yung sources natin sa... like money, syempre, hindi nga natin Hindi, kaya. limited lang siya. Kaya kahit, kahit gusto natin na marami tayong matulungan, hindi natin kaya. Kasi nga, mag-isa lang tayo. Unless, meron tayong makuhang recruits, like other volunteers. Pero kahit naman malaki yung group ninyo as volunteers, hindi pa rin natin kayang tulungan yung lahat. Pero ang maganda ron is, at least nakakatulong tayo sa mga tao. Yes. Pero pag challenges, example, pag tumulong ka, yung tinulungan mo, kaya mo, hindi na kontento dun sa binigay. Walang content. Hindi siya content. Like, example, nagbigay ka ng pagkain, sabi, ay, ito lang, walang coke. O yan, hindi nila gusto yung binigay mo. O kaya mas gusto nila, bakit hindi na lang pera, gano'n. Parang sa Lalo sa mga pulubi, diba, may gano'ng instances talaga. Pag binigyan mo tinapay, tinapay daw. Sorry. Ano naman yung natatanggap nyo pabalik? Ano yung nararamdaman nyo kapag nakatulong kayo sa isang Nakakataba siya. Alam mo yung kapag nakikita mo yung mga taong tinutulungan mo, humihiti. Di ba parang ang saya din sa pakiramdam mo? Tsaka tawag dito yung feeling of satisfied ka. Na, ay, nakatulong ako, nakaka-satisfy siya. Saka makakilala ka ng bagong kaibigan. Yun. So friendly. Wait. Uy, Meron pa. Ano yun? May sense sense of gratitude, gano'n. Oo. Parang may isip mo yun, kasi kapag tumutulong ka, iniisip mo, ganito pala yung mga buhay nila dito ngayon, gano'n, parang malayo sa buhay, parang sabi ko na lang, maswerte pa ako, gano'n. Saka iba din sa mga matatanda na tumulong ka sa paglalakad din. Parang ang saya lang na tinulungan mo sila. Yung pag tumatawid sa pedestrian. Ang saya nun, saan? Ang gaan lang. Sa loob. Wow, may iyak ka. Hindi ako iiyak! Mag-iiyak. Hindi pa magre-relax. Uy, mali! Mali! Sorry. Ay, Volunteer tayo dito. Sorry po. Tatanungin ko naman, ano nga ba yung role ng isang volunteer sa community? Ano yung sa tingin niyo role nila? Yan tayo. O, diba? Isang Social media. Social. Sa nakikita ko kasi ngayon, di ba madalas nasa tayo, TikTok, Facebook, gano'n. Tapos pwede ding ayun nga, as kabataan, as youth, nai-engage natin yung parang yung mga tao nga dun sa awareness natin para sa volunteers. Yes. May mga hashtag. Yes. Ano yun? Ano pa nga yun? Dahil sa social media, may mga kabataan, like college student, like us, may nagpo-post. Gumawa sila ng organization nila. Tapos magpo-post sila na, tawag ito, save ganyan, help ganito, gano'n. Tapos donate something, gano'n. Tapos yung beanie, pinalagay. Oo! Sino bias mo doon? Salamin. Stacy. Ayun, yung beanie kasi, chika lang. Chika lang. Yung beanie kasi, di ba dati, 2024 October, nag-donate sila sa yun nasa lanta nung typhoon. Ganon. Tapos, ayun, nakaka-inspire since sasala-sala sa mga public figure. Oo. Tsaka yung doon, yung pinakabata nila, di ba? Kasing age lang din natin. So, biruin nyo yun, di ba? Ginamit nila yung fame nila para para makatulong. Tapos, to inspire din others na gumawa rin ng ganung bagay. Lalo na sa kanila, talaga, sarap. Ay, mali. Yung ticket nila, yung sale nila dun sa ticket, parang ginamit nila yun para i-donate. Talaga naman. Doon pa lang, di ba? Sa tingin ko, mga volunteers talaga is talagang malaki yung role nila para talaga makapag-inspire pa ng mga tao na tumulong. And lastly,
gusto mo makarinig ng isang kwento. Kwentong volunteer. Sala. Yun! Gusto ko yun! Gagawin natin dalawa. Mas gusto ko yung dalawang Gusto mo yun? Dalawang kwentong volunteer. Gusto ko yun! Coming from this beautiful lady. Boy, wag kang ganyan. Wala naman yun. Miss Ali and Miss Nina. So ngayon, meron kaming dalawang story na hinihanda na talagang nakaka-inspire. So, Kwento ni Nini. So, ayan. Si Ali, kikwento niya yung kwento ni Nini. Okay. Si Nini, isang volunteer siya sa sa community nila. Merong program doon, ang pangalan ay iServe program, kung saan may chance yung mga kabataan na mag-volunteer para makatulong sa kanilang community. Sa mga kabataan. Ganun. So, nagbibigay sila doon ng mga foods, basic needs, tas ginaguide din nila yung mga kabataan para maabot nila yung pangarap nila. Ganun. Parang tinutulungan nila yung mga kabataan para maging successful. Nagdalaan talaga siya ng oras para magampanan niya yung role niya doon sa program na yun. So, doon na tayo kay Grabe naman. Baga student lang siya eh. Student lang siya. Student pa lang. Nakakatulong na agad pa. So, yan. So, may isa pa tayong story. Kay Alex naman na story. So, yun. Si Alex, siya, student lang din. And, sa school nila, parang Meron silang requirements sa isang subject na need nilang gumawa ng isang program. para pumasa sa subject na yon. So, parang silang magkakaklase, nag-isip sila ng program ng something meaningful. Yan. So, They decided to do an outreach program na kung saan tutulungan nila yung mga kapwa din nilang estudyante na nangangailangan ng mga school supplies, ganun, mga kapos sa panggamit pang eskwela, ganun. So, ayun, parang silang magkakaklase, nakalikom sila ng 15,000. Sa 15,000 na yun, bumili sila ng school supplies para sa 50 students. So, nakakamiss, di ba? Nakakamiss talaga. Kumbaga, hindi madaling maging volunteer kasi hindi ng time, dedication, tapos hard talaga kasi hindi mo parang kumbaga hindi mo may enjoy kung hindi taos sa puso yung pagtulong mo. Yes. So parang seeing the smiles of the kids na mga binigyan nila, parang reward, ayun na yung reward nila. Sa lahat ng pagod, ng efforts. Ayun. Mundo. Nakaka-inspire kumbaga. Nakaka-inspire din naman po sa alalan. Kayo, baka Kahit volunteer din kayo. So, isang magandang episode ng ating at nakaka-inspire talaga na makinig sa mga kwento nyo. Nagpapasalamat ako dahil nag-share kayo ng mga salubin nyo at mga storya na nakaka-inspire sa ating mga manonood ng ating podcast. Kaya kung may natutunan man kayo, sana naman, di ba? Comment down below. sana gamitin nyo yung mga narinig nyo o mga natutunan nyo dito sa podcast. Sa Kwentong Volunteer Podcast. Dahil bilang isang volunteer, alam ko na tayong mga tao siyang makakapagbigay ng solusyon sa mga maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. So, dito na nagtatapos sa Kwentong Volunteer Podcast episode 1.